Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Hesus. Well, para po sa mensahe na pinakalob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Nehemiah chapter 11 verses 1 and 2. Ito po ang sabi ng mga talata. And the rulers of the people dwelt at Jerusalem. The rest of the people also cast lots to bring one of 10 to dwell in Jerusalem, the holy city, and 9 parts to dwell in other cities. And the people blessed all the men that willingly offered themselves to dwell at Jerusalem. Well, the title of our topic for this morning is The Return of the People. Again, the return of the people. Sila po ay unti-unti nang bumabalik doon sa kanilang kalagayan, sa kanilang normal na pamumuhay. Pero mga kapatid, hindi po enough. It was not enough to see the city walls rebuilt and the spiritual renewal of the people of Jerusalem. Now, they concern themselves with getting more people into the city. Napakahalaga po kasi na hindi lang yung kanilang isip at pakiramdam ang bumalik sa normal, kundi yung sitwasyon din po nila. Kumbaga, yung mga tao muling bumalik doon sa kanilang mga kani-kanyang mga lupa. For a city to prosper and be great, it must be populated. For more than 70 years, remember, Jerusalem had been nothing but a ghost town. Yan po ang kanilang naging kalagayan. And napakahabang panahon. Imagine po ninyo, hindi po ito 1 taon lang. Hindi ito 10 taon lang. Napakahabang panahon na sila po merong ganong kalagayan. Over a period of 80 or so years, it had been repopulated with a new temple built under Ezra and the walls rebuilt under the time of Nehemiah. But the city still needed more people. Kailangan nilang ikayatin yung mga tao na bumalik at doon ulit po manirahan sa Holy City, sa Jerusalem. Nehemiah also knew the bigger the population of Jerusalem, the greater the resources for defense and strength in battle. And he didn't rebuild the walls just to see some conquering army come and break them down again. So, imagine po ninyo, hindi naman nila ginawa, hindi tinayo yung templo para makita lang na meron na pong templo doon sa Holy City. Hindi binalik yung wall para masabi lang doon sa mga kalaban nila na pwede na sila ulit lumusob o atakihin. Mga kapatid, hindi po ganon. Kung maalala po ninyo, kaya nga ito po hindi madali para po sa mga tao at sa mga leaders. Kaya nga kung titignan nyo, sabi nung verse number 1, dito sa Nehemiah chapter 11, and the rulers of the people dwelt at Jerusalem. Pinangunahan ng mga leaders. Sila pong mga leaders, officers, sila yung unang nagbalik ng kanilang mga sarili doon po sa Jerusalem, sa Holy City. Kasi po, ang problema is gusto nilang pabalikin yung mga tao. Pero kung hindi nila ito gagawin, hindi nila pwedeng expect na yung mga tao magbalikan. Kasi nga po, tignan nyo, naalala nyo ba yung istorya doon po sa Nehemiah chapter 1 verses 2 to 3? Ito yung kwento, mga kapatid, pakinggan po ninyo. That Hanani, one of my brethren, came he and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. So ito yung kalagayan, mga kapatid. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. So, ibig sabihin, hindi biro yung kanilang naranasan. Naalala ko po, mga kapatid, ba't nagkaroon po ng gera sa Marawi? Nung hinahabol ng mga sundalo, ng militar, ito pong grupo ng mga rebelde, mga kapatid, ay imagine po ninyo, anong itsura nung kanilang village? Anong itsura nung kanilang lugar? Halos lahat ng kabahayan, may tama ng bala, sira, butas. Nakita niyo po, kumbaga, ano ba yung itsura meron doon? Kung kayo po mapapasyal at kumbaga bibigyan ng pagkakataon na manirahan doon, tingin ko po magdadalawang isip po kayo. Iisipin nyo, baka maulit yung nangyari. At nung ako po na-invite na speaker dyan po sa may Zamboanga City, mga kapatid, ay nakita ko po yung kumbaga ilang kabahayan doon, lalo na po doon sa syudad mismo, mga kapatid,
nakita ko yung mga bahay, meron pong mga butas, iba-ibang sukat Meron hong malaki, maliit, may mga tama ng bala. So naalala ko po yung Zamboanga Siege. Yun po, inikot po ako roon nung aking po kaibigang pastor doon sa Zamboanga at tinuro niya, ito yung mga kabahayan na pinagtaguan ng mga lumaban sa gobyerno at ito yung nangyari. So imagine po ninyo, bakas pa po roon, yung matinding takot na kanilang napagdaanan. So kumbaga, hindi ho padali para sa bayan ng Panginoon na sila po ay hikayate na bumalik. Kasi tingnan po ninyo, sabi ho rito mga kapatid, malinaw po in verse number 1, para lang po magkaroon tayo ng clear picture ng kalagayan po ng Jerusalem. Sabi po dyan, and the rulers of the people dwelt at Jerusalem. The rest of the people also cast lots to bring 1 of 10 to dwell in Jerusalem, the holy city, and the 9 parts to dwell in other cities. So, ganito po yung kung 10, nagkaroon ho kasi ng paghahati na-divide sila dahil yung iba ayaw, yung iba gusto. Tingnan po ninyo, yung isa sa 10, gusto po doon sa holy city. Pero yung 9, sila po'y nanirahan doon po sa region, sa paligid nito po Jerusalem. So, kumbaga, kakaunti. Bagamat ganun pa rin naman po, malaking porsyento, 10% pa rin naman po ng population ng Judah ang nandoon po sa loob ng Holy City. Ganun pa man, kulang pa rin po yun. Kaya nga ito ang ating pong bibigyang pansin. Sa pagbabalik ng mga tao, unang bagay na nakita ko dito sa ating pinag-aralan is the challenge. Paano sila babalik sa normal na pamumuhay? Tayo po mga kapatid, kung tutuusin, hindi ba meron tayong tinatawag na new normal? Pero yung mga bahay natin, yung paligid natin, nung panahon ng lockdown, talagang parang paglalabas ka sa kalsada, parang tingin niya, parang kang nasa ghost town talaga. Walang tao, walang umaandar halos na sasakyan, wala kang makikita na kalat-kalat na mga tao dyan. So, lahat parang nasa loob ng mga kabahayan, nakatago. Pero kung titignan natin mga kapatid, iyon po halos nasa 2, 3 o 4 na taon lang po nangyari. Pero yung lockdown, hindi naman ganun kahaba talaga. Pero tayo po kahit papaano nakakabalik na po doon sa ating normal na pamumuhay. But according doon po sa ating binasa, pinag-aaralan, imagine po ninyo, 70, 80 years onward. Yung kanila pong naging ganung kalagayan. So, umabot pa ng 100 taon para maibalik at magsimula sila doon sa kanilang buhay na normal, mga kapatid. Kaya nga, ito po ang matinding challenge. Kung ikaw yung nandoon sa kalagayan, ng bayan ng Panginoon, at doon ka ulit babalik, na alam mo na mayroong banta, na anytime, pwede ka ulit lusubin, pwede kayong atakihin ulit, o kaya maulit yung nangyari nung mga unang panahon na yon. So, mga kapatid, yung mga tao, mag-iisip. Kaya nga, kung mapansin po ninyo, sa verse number 1, ito pong Nehemiah chapter 11, pinangunahan ng mga leaders para ipakita na yung kanilang ginawang lugar maayos, yung kanilang ginawang wall matibay. Para ipakita na sila mismo ay naniniwala na yung kanila pong ginawang desisyon tama. Kaya yun ang challenge, mga kapatid. Ito po yung gusto kong maging mensahe po sa ating lahat. Tayo bilang mga tatay, mga nanay, or ate or kuya sa gawain ng Panginoon, talagang sa atin po magsimula yung masasabi nating tamang hakbang at desisyon para yung mga iba nating kapatiran. Kaya yung miyembro ng ating pamilya, talagang mahikayat natin na maglingkod sa Panginoon at magtiwala sa Panginoon. Kasi kung tayo po na mga nauna sa gawain, kung tayo po na mga leaders sa ministry, hindi natin na ipapakita yung ating full support at yung atin pong tiwala sa Panginoon, tingin ko po mga kapatid, hindi natin pwedeng pilitin at hikayatin yung iba na gawin yung gusto nating ipagawa sa kanila kung tayo mismo hindi talaga 100% sold out. Hindi talaga tayo dedicated sa ginagawa natin sa Panginoon. Don't expect na yung nakababata nating kapatid, wag nating asahan yung mga bago nating kapatiran sa ministry, talagang magbababad sa salita ng Panginoon at talagang tututok sa gawain kung tayong mga nauna sa kanila, hindi po nakakakitaan ng ganun pong kalagayan.
Kaya nga mga kapatid, maganda po itong, kumbaga, itong pinag-aaralan natin. Kaya kung titignan po ninyo, yung mga tao po kasi meron pa ring takot. Sabi ko nga over or more than 70, 80 years na ganun yung kanilang kalagayan. So hindi ho araw ito, hindi ho ito buwan lang. Taon ang kanilang binilang mga kapatid. Na ganun yung kanilang kalagayan. Kaya nga matinding hamon po ito para kila Nehemiah at kay Ezra. O para sa ibang leaders ng bawat lahi ng mga panahon na yon. Kaya nga, ano pong ginawa nila? Itong mga leaders na to, ang talagang unang nagpasya na doon manirahan sa Holy City, sa bayan ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, gusto nilang makahikayat ng mga taong susunod sa kalooban po ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, paalala po sa ating lahat, kung gusto natin talagang iwin yung ating family, kung gusto nating iwin yung ating mga kaibigan, yung ating mga kapatid na nakababata, at yung ating mga kakilala, mga kapatid, tingin ko po tayo ang dapat unang magsuko ng ating sarili. Tayo talaga ang unang magpasakop sa kalooban po ng Panginoon. Para kung ganun pa man, meron ho silang makikitang kumbaga dapat tularan o kaya yung dapat sundan sa gawain po ng Panginoon. So yun ho yung unang bagay na nakita ko. And then pangalawa is the concern. Yung mga tao ba aware pa ba na yung kanilang bayan, yung kanilang lugar ay holy city? Kasi nga, kung titignan po ninyo, kung talagang ito ay bayan ng Diyos, kasi base po doon sa akin naging pag-aaral, yung Jerusalem, yan po yung tinatawag na holy city. Yan po ang bayan ng Panginoon. Kung titignan nyo ho, yung mga tao, parang medyo sa termino ho namin bantulot. Parang ang dating nag-aalinlangan na. Kasi nga, sipin po ninyo, kung yan bayan ng Diyos, bakit namin naranasan yan doon sa panahon na yon? At bakit naging ganun kahaba? Kasi nga, ito po ang problema. Yung mga tao, parang naging naibang tawag doon or manhid, na hindi nila naisip na yung nangyaring pagkasakop sa kanila at pagkawasak ng Jerusalem, hindi naman ho yun basta umatake lang ang kalaban may purpose po yun, mga kapatid. Tandaan po ninyo, ang Diyos ay hindi po gagawa ng magulong sitwasyon para maguluhan tayo. Ang Diyos po ay nagbibigay kapahintulutan sa mga pangyayaring hindi maganda sa buhay ng sino man po sa atin para tayo po ay turuan, paalalahanan at bigyan ng mensahe. Tandaan nyo mga kapatid, kahit ano pa ang nangyayari sa buhay natin, sigurado po ako, alam po yan ng Diyos. Nakikita ng Panginoon yung ating mga kalagayan. Kasi ito ang question ng mga tao Bakit umabot ng 100 years na sila bagsak? Kung talagang sila bayan ng Panginoon, because sabi nga they are chosen nation Kumbaga sila yung piniling bayan ng Panginoon Tapos umabot ng ganung kahaba yung kanilang kalagayan. Ang hindi nila nakita kasi, yung resulta, ang nakita lang nila, yung nangyari, yung resulta. Pero yung dahilan, bakit nagkaganon, hindi nila binalikan. Tandaan niyo mga kapatid, ilang beses sila na lumabag sa Panginoon. Ilang beses sila at gaano sila katagal. Imagine po ninyo, yung ginawa nilang pagsuway sa kalooban ng Diyos, hindi lang 100 years. Ilang generation na mga kapatid. Hindi ba't yung una hindi nakapasok, and then eto sila ngayon gumagaya doon sa mga magulang nila nung una. Andyan ang Panginoon, pinakakain sila. Nandyan ang Panginoon, iniingatan sila. Pero sa iba sila sumasamba. Naintindihan nyo mga kapatid. Kaya kung tayo po, parang ganito sa panahon natin ngayon, malalakas pa yung ating katawan. Tama po ba? Umaga sa panahon natin ngayon, okay pa yung ating mga sitwasyon. Pero darating ang time, mga kapatid, whether we like it or not, haharap tayo sa pagsubok. Mangyayari at mangyayari yan. Ngayon, wag ho nating tignan na ito basta dagok lang. Pag tayo nagkasakit, pag tayo po nawala ng mahal sa buhay, pag tayo po nagka-problema sa pangangailangan, so ang iniisip kagad natin, naku, ito pagsubok sa akin, dagok ito sa buhay ko, sinusubok ang pananampalataya ko. Mga kapatid, balikan muna natin yung nakaraan. Paano ba tayo naglingkod noon? Paano ba tayo sumunod noon nung malakas pa tayo, nung bata pa tayo, nung bagong Kristiyano pa lang tayo? So, babalikan ho natin kasi baka mamaya namamali ho tayo ng paniniwala at theology sa nangyayari po sa atin. So, balikan ho natin. Yung 100 years na yon, hindi ho yun parusa sa kanila. Yun po ay bunga ng kanilang mga ginawa sa harapan po ng Panginoon nung hindi pa ho nangyayari yun.
Kaya tayo po, pag dumaan tayo sa problema ngayon, bago ho natin sisihin ang sino man, bago ho natin tukuyin kung bakit nangyari ito sa atin, balikan muna natin yung ating mga nakaraan. Para makita natin at mapagtagni-tagni natin, kaya ka pala ako nagkasakit, kaya pala ako nagkaganito, kaya pala ganito ang kalagayan namin, kasi nung panahon na yon, iba pala yung ginagawa ko at hindi pala ito yung kalooban ng Diyos. Kaya tandaan po ninyo, sa panahon na dumating na itong ganitong klase, na tayo ay nasa great affliction, great reproach, mga kapatid, bago ho natin ibunton, para bang ibalik sa Diyos, yung sinasabi natin bakit nangyari sa atin ito, alamin ho muna natin, sino ba tayo kahapon? Ano ho ba ang ginawa natin bago nangyari yung pangyayari ngayon? Kaya nga mga kapatid, ito po ay kumbaga nagpapakita ng concern. Kaya nga, salamat na lang kasi meron pa rin gustong manirahan doon po sa Holy City. At least, 10% nung kanilang population ng Judah ang gusto pa rin tumira doon po sa bayan ng Panginoon, sa Holy City na tinatawag. Kaya nga, kamusta po yung ating concern? Kamusta po yung ating malasakit? Sabi ko nga gusto pa ba natin yung bahay ng Panginoon? Gusto pa ba natin yung kalooban ng Diyos? So doon mo makikita kung sino talaga ang totoong may malasakit. Doon mo makikita kung sino talaga ang nagmamahal sa gawain po ng Panginoon. Mararamdaman po yan, una ng Diyos. Mararamdaman po yan ng mga kasama natin sa gawain. Kung sino talaga ang bumabalikat, sino talaga ang nagpapagamit sa Panginoon, kung sino talaga ang nagsasakripisyo. Hindi ho natin mabibilang yan sa ating pong nakikita lang sa mata, kundi ang Diyos po mismo ang magpapahayag niyan sa buhay po ng bawat isa sa atin, kung paano tayo nagagamit at kung paano rin po tayo pinagpapala ng Panginoon. Kaya nga, yan ho yung pangalawang bagay. And then, last but not the least is the commitment. Dito natin makikita na yung mga taong bumalik, yun ho ay nagpapakita ng kanilang commitment. Tignan nyo ho, sabi ho ng verse number 2, sa Nehemiah chapter 11, balikan lang po natin. And the people blessed all the men that willingly offered themselves to dwell at Jerusalem. Meron ho kasi talagang merong matatawag nating commitment sa Panginoon. So talagang sila po ay kahit anong mangyari, hindi sila aalis sa kalooban ng Diyos. Kahit maraming problema, kahit maraming pagsubok, maraming dagok sa kanilang buhay, kahit may banta pa ulit ng panganib, hindi sila aalis sa kalooban po ng Panginoon. Yan ho yung mga tao na talagang maaasahan po natin sa paglilingkod. Yan ho yung mga tipo rin ng mga Kristiyano na talagang sasamahan tayo sa hirap at ginhawa sa gawain po ng Panginoon. So kaya dito ho natin makikita or maipapakita yung ating talagang totoong commitment sa Panginoon. Kung paano natin ilalagay ulit yung ating sarili sa gawain. Alam naman ho natin, pag sinabi nating paglilingkod, kasama na talaga dyan yung mahihirapan. Mga kapatid, kasama na ho dyan, yung talagang tayo po mapagsasalitaan ng hindi maganda o kaya pwedeng masaktan ng ating kalooban, parang ginawa mo na nga, ikaw pa ang nasisi, ginawa mo na nga, ikaw pa yung nagkamali. So kaya mga kapatid, yun ho yung nakita ko po rito. Napakahalaga po na tayo ay makaramdam ng talagang kalagayan natin sa harapan ng Panginoon. Saan ba tayo nakatayo ngayon? Saan ba tayo nag-i-stay? Saan ba tayo nagre-reside? Yan ba kalooban ng Diyos? Or baka naman, kumaga umaalis na tayo, humahanap tayo ng ibang lugar para i-safety natin yung ating mga sarili. Yung iba, ganun po ang naisip. Kaya doon ho sila tumira, doon sa mga regions around the city of Jerusalem. Kasi nga, natatakot sila. Hindi ko kayo para pilitin. Naiintindihan ko po dahil tao lang tayo. Pero diyan ho natin pwedeng ipakita sa Panginoon yung talagang totoong pagmamahal, yung totoong commitment natin kung paano tayo talaga naglalagay ng ating sarili para sa kanyang gawain. Kaya nga tandaan nyo mga kapatid, hindi ho natin pwedeng baliwalain yung nararanasan natin sa buhay ngayon. Bagkus, lagi ho nating isipin, may gustong iparating sa atin ang Panginoon. At para po sa ating paglulundo, sabi po ng Psalm chapter 91 verse number 1, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ang ibig ko po sabihin dito mga kapatid, kung sino po ang nananahan
sa silong ng atin pong Panginoon, ng atin pong Diyos, siya po'y nananahan sa makapangyarihang kamay ng Diyos. So, kanya pong itinitiwala ang kanyang sarili at kanya pong inilalagak sa Panginoon ang lahat ng mangyayari sa kanya pong buhay. Kaya nga mga kapatid, ulitin ko po, napakahalaga na maipakita natin una sa harapan ng Diyos na talagang tayo po ay totoong nagmamalasakit at nagpapahalaga sa kalooban ng Panginoon at maging sa kanyang gawain. Kaya nga po sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay nabusog at napagpala ng mensahe ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia. Ayan. Sa kaslats na ginawa po nila, ilan ang namuhay sa labas ng City of Jerusalem at ilan yung nanirahan doon po sa Jerusalem. Ayan, so atin po tinalakayan. Ilan po yung namuhay doon po sa regions around the City of Jerusalem at ilan po yung nanatili sa City of Jerusalem. Ayan po, according po doon sa verse na pinag-aralan natin mga kapatid, sa verse number 1 po yan, doon nyo po makikita yung tamang sagot. Yan po ang ating trivia. At ito naman po ang mga sumagot ng tama kahapon, mga kapatid, sa atin pong trivia. Ano po yung tatlong points, or yung puntos na binigyan natin ng pansin yesterday? Tatlo yan. By participating, by giving, and by devoting. Ayan. So, yan po ang ating tamang sagot sa trivia natin yesterday. Ito po ang mga sumagot ng tama. Pakinggan po ninyo, mga kapatid. At palakpakan po natin sila. Ang number 1 ay si Ninang Kid. And then, ang number 2 ay si Sister Gypsy. And then, ang number 3 ay si Sister Weng. Ayan. Sila po ang top 3 yesterday. Palakpakan ho natin sila, mga kapatid. Congratulations, Ninang Kitten. Congratulations, Sister Gypsy. And congratulations, Sister Weng. Ayan. Sila po ang top 3 natin kahapon. At ito pang mga sumagot ng tama. Pang-4, si Ninang Ana Lacuna. And then, pang-5, si Ninang Alice na Launan. Pang-6 ay si Ate Nelly, and then ang pang-7 ay si Sister Jen, pang-8 ay si Kuya Joel Vito, at pang-9 ay si Ate Rose, at ang pang-10 ay si Milet Delara ng East Bagong Barrio. At may pang-11, sama na ho natin, nag-iisa na lang, si Ninang Flor. Ayan, congratulations po sa inyo. Kayo po ang mabilis na sumagot ng tama. Abay, mahirap po yan. Tatlo yan. Paano nyo yan itatype? Kumbaga, pabilisan talaga yan. Kasi 3 puntos po ang isusulat ninyo dyan, mga kapatid. So, kaya again, congratulations sa mga kapatid na talagang matyagang tumututok at nakikinig at nag-aaral na mabuti ng salita po ng Panginoon. Patuloy kayong pagpalain ng atin pong Panginoon. And gusto lang natin batiin ngayong umaga. Kasama ho natin si Milet Delara ng East Bagong Barrio at maging si Ate Tessie Lopez, ang makisig at masiglang nanay natin dyan po sa lugar ng Letre. Ayan, good morning Ate Tessie. And maging si Ashley Beniza, kasama rin natin mula naman sa Bagong Barrio. Kasama rin natin si Bernadette Quinto ng Taiwan. Good morning dito sa Pilipinas, Bernadette. Di ko alam kung anong oras dyan. At salamat sa patuloy mong pag-join sa araw-araw. Every morning, nakakasama natin si Bernadette sa atin pong Bread Talk. And ganun din si Pemina Suarez ng Biglang Awa. Ayan. So, good morning, Ate Pemina. God bless po sa inyo. At maging si Ate Sara Abot ng Sangandaan. Get well soon, Ate Sara. Sana'y talagang patuloy kang pagalingin ng Panginoon. At bukas, kung talagang umokay ng katawan mo, makasama ka sa ating pagsamba. Ayan. At maging si Ate Vilma Bautista ng Valenzuela, kasama rin natin for this morning. Magandang umaga po, Ate Vilma. Ayan. Ako sana'y maayos ang kalagayan nyo, mga kapatid. At hindi ko alam kung dyan maulan pa, o umaaraw na o sumisilip na ang haring araw. Di ho natin alam. Pero dito sa amin, medyo maaliwalas na po ng kaunti. Pero ganun pa man, may mga malalakas pang bugso ng hangin. So, ngayon, kasama rin natin si Zena Bonacua, si Ate Zena. Ayan, tama pala ako. Ito yung isang pamilya na nakakasama natin every Sunday mula sa East Bagong Barrio. Hello, Ate Zena.
Good morning po sa inyo dyan at sa inyong mga anak. Ano po? At kasama rin natin si Ate Judy Gonzales ng East Bagong Barrio pa rin. Hi Ate Judy, good morning. Nako, nakakatuwa naman to mga mami natin. Nakakasama natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sana'y talagang patuloy po kayong bigyan ng Diyos ng kagalakan at patuloy po kayong pagpalain. Ano po? At huwag niyo makalimutan isama sa prayer si Kapleo Kagawan, si Nanay Olivia Tahuna, si Kuya Ray Cortez. Yan po yung kapatid ni Ninang Flor, and then yung nanay ko po, si Nanay Belen Victoriano, at maging yung patuloy na kalakasan kay Sister Sherry Rose, at maging kay Candy Ochoa, at kay Sigi. Ayan, sana talagang pagalingin na ng Panginoon si Sigi. Alisin na yung ubo, alisin na yung sipon, at sana maging okay na yung kanyang kalusugan. Again, salamat po sa lahat na nag-join ngayon pong umaga. Ingat po tayo palagi, and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, help all the weak, though mountains fall into the sea, though tempests may rage.